Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa aking channel, sa mga taga-subaybay ko, sa mga kamag-anak ko. God bless you po at patuloy na nag-expect po ako na patuloy kayong tatangkilik at makikinig at patuloy ninyong susuportahan ang aking channel na ito. Salamat po and God bless you sa inyong lahat ng mga televiewers ko na ngayon po ay laging sumusuporta sa akin. Ngayong gabi po ito, mayroon lang po ako na isi-share sa inyo patungkol po ito sa salita ng Diyos. Sabi po doon sa Matthew 4 po, ang tao daw ay hindi lang nabubuhay sa pamagitan ng tinapay, kundi sa pamagitan pa rin ng salita na namumutawi sa bibig ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, ang may pandinig ay dapat makinig. Tayo po ay dumako na sa pag-share ng Word of God. At ang share ko po sa inyo ngayon ay patungkol po sa mga nangyayari na lahat po tayo nakakaranas din po tayo ng mga pagsubok. Wala pong exempted sa mga pagsubok. Kaya ngayon po ang aking topic ay papamagatan kong Facing the Storms of Life. Lahat po tayo nakakaranas ng mga pagsubok. Wala pong exempted sa mga pagsubok. At alam kong sa pagsubok, kaya tayo sinusubok ng Diyos dahil gusto niya na tayo ay lumago pa sa ating pananampalataya at mas lalo pang tumatag pa ang ating pagkakakilala sa Kanya. Kaya sa oras nito, ang ating topic, paano ba natin mahaharapin ang mga pagsubok na ating nararanasan sa ngayon. Sa oras na ito, babasahin ko lang po sa inyo. Kukunin po natin ito sa text, sa context ng sa 1 Peter 4:12 to 16. Sabi po dito, 1 Peter chapter 4 beginning 12 to 16. Ang sabi po dito, mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwang ang mabibigat na pagsubok na iyong dinaranas. Verse 13, Halip, magalak kayo sa iyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo. At maging lubos ang iyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kapag tayo inaalipusta dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos, huwag nawang mangyari na naparusahan kayo sino man sa inyo bilang mamamatay tao, magnanakaw, salarin o mapaghimasok, sa di niya dapat paghimasukan. Ngunit huwag ikahiya ninuman kung siya ay napaparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Bagkus, magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya ang taguring ito. Magandang gabi po. Bago po tayo magsimula, let us pray. Panginoon, maraming salamat po na sa gabing ito, patuloy mo po akong gamitin na maihayag ko po ang iyong mga salita. It's not by might nor by power, but by your Spirit, O God. Ang tagumpay po, Panginoon, ay hindi makakamit ng sarili naming karunungan. Bagkus, Panginoon, ang tagumpay ay makakamit lamang, Panginoon, kung kami, O Diyos, sasamahan mo. Samahan niyo po ako sa ibabahagi ko ngayon at patuloy mo akong kasihan ng iyong Santong Espiritu upang maipahayag ko ang iyong salita na may karunungan, Panginoon, na maibabahagi ko sa bawat nakikinig sa screen na ito, O God.
Kaya maraming salamat. Ibinabalik ko po namin sa iyo ang pinakamatas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang title po ng aking ibabahagi ngayon, Facing the Storms of Life. Sino po ba dito ang naniniwala na lahat po tayo, pagdating ng mga pagsubok, mahina po tayo? Pero huwag po kayong mag-alala, magpakatatag tayo. Bagamat nakaranas din po tayo ng mga matinding mga pagsubok sa ngayon, pero huwag daw tayong mangamba, huwag tayong mabalisa. Dahil alam natin na pagdating ng mga pagsubok, kung ating haharapin po ito, bibigyan tayo ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang mga hinaharap natin pagsubok. Kaya sa gabing ito, ang isi-share ko po sa inyo, Facing the Storm of Life. How to face the storms of life. Ito po ang topic natin, paano natin naharapin ang mga matinding mga pagsubok sa buhay natin. Alam natin na ang pagsubok is normal lang po sa bawat Kristiyano. Bakit ko po nasabi? Sabi nga po dito sa 1 Peter 4:12, mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwang. Pag sinabi pong di pangkaraniwang, ang mabibigat na pagsubok sa inyong mga dinanas. Alam po natin na lahat po tayo walang exempted. Pagdating ng mga pagsubok, talagang pinaparanas sa atin yan ng Panginoon. Bakit po pinaparanas niya? Upang tayo po ay itinites niya upang maging matindi pa ang ating pananampalataya. Humatag pa ang ating pananampalataya. Bakit po pinapadanas yon? Dahil po pinapadanas ito para itest ang ating pananampalataya kung tayo po ay tatatag sa pananampalataya. Kaya po ang pagsubok, biniprepare lang tayo ni Lord para palakasin tayo, para patatagin tayo, para pagdating naman ng mga matinding mga pagsubok sa buhay natin, kapag handa tayong harapin natin ang mga pagsubok, mas lalo pa tayong tatatag. Sabihin mo sa iyong katabi, congratulations. Bilang isang Kristiyano, magiging matatag na mananampalataya ko. Kaya, ang una pong, natin dito, ang unang bagay, isipin po natin na ang pagsubok ay normal lang sa isang Kristiyano. Sabi nga po dito sa John 16:32-33, darating ang oras at ngayon na nga ang pagkawatak-watak kayo. Magkanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayon man, hindi ako nag-isa sapagkat kasama ko ang Ama. Ibig palang sabihin po dito, sa pagdating ng mga pagsubok, bagamat ang pagsubok, may matindi po tayong mararanasan. Dahil alam kong walang pagsubok na hindi natin mapagtagpuan, dahil alam kong bakit ito pinapadanas sa atin ng Panginoon, dahil gusto lang ni Lord na itest ang ating pananampalataya kung sadyang matatag tayo. Dahil kapag hindi ka matatag sa mga matinding mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay, ibig sabihin, give up ka na. Sabi nga po doon sa never give up. Quitters never win, and winners never quit. Kaya pagdating ng mga pagsubok, huwag tayong mag-give up. Kayang-kaya natin yan. Dahil alam natin na pagsubok lang yon. Bagamat bilang isang mananampalataya, hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay malugmok doon sa mga pagsubok na yon. Dahil alam ng Diyos
na tayo kuminsan sinusubok dahil mayroon siyang gustong ipagawa sa atin. Para pagdating ng mga pagsubok, magiging matatag tayo. Amen po ba? Kaya ang pangalawa po dito, kung paano natin harapin ang mga matinding mga pagsubok ng buhay natin. Ang pangalawa po dito, dapat tayo daw magalak kung tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok. Ano po ang purpose? Bakit hinahayaan ng Diyos na tayo subukin? Upang i-test niya po ang ating pananampalataya para tumatag pa po ito. Dahil pag tayo daw po humingi sa Panginoon ng patnubay ng Espiritu Santo, bibigyan niya tayo ng lakas. Kaya sabi po doon sa James 1, 2, and 3, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yon. Kaya yung pala po ang pagsubok, preparation lang po yun. Preparation para tumatag pa po ang ating pananampalataya. Pagdating ng mga pagsubok, kapag ito ay hinarap natin, mas lalo tayong magiging matatag bilang isang Kristiyano na mananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi po dito, magalak daw po tayo. Ibig sabihin, rejoice in the Lord. Alam natin na wala pang pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan dahil alam mo, pagdating ng mga pagsubok, ang Diyos sasamahan niya tayo. Sino ba naniniwala doon? Na sasamahan niya tayo at tutulungan niya tayo kung paano natin mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yon. Na kung ang Panginoon nakakaranas din po ng mga matinding pagsubok, dahil sinabi po nga dito na sabi po dito, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Pag sinabi pong kasama natin ang Diyos sa mga matinding pagsubok, hindi hayaan ng Diyos na tayo ay malugmok doon sa mga pagsubok na yon. Dahil alam kong naniniwala ko na wala pang pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan dahil bibigyan tayo ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na yon. Amin po ba? Kaya sa oras nito, ang pangatlo po na kung paano natin haharapin ang mga storms of life, humingi daw po tayo ng lakas from the Holy Spirit. Pag sinabi pong humingi tayo ng lakas, ibig sabihin, humingi tayo ng patnubay niya. Dahil ang lahat ng ating mga lakas ay hindi natin kaya na mapagtagumpay ang problema at mga pagsubok kung wala ang lakas na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya mo ba na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yon? Hindi natin kaya. Ako hindi ko rin kaya. Pero humihingi tayo ng patnubay para bigyan niya tayo ng lakas para harapin natin ang anuman ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ang Diyos, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin lagi ang Panginoon. Pagdating ng mga pagsubok, bibigyan niya tayong lakas upang mapagtagumpayan natin ang bawat hinaharap natin ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Basta alalahanin natin, lagi nating kasama. Walang pagsubok na hindi natin kayang mapagtagumpayan dahil alam natin lahat tayo nakakaranas ng ganon. Walang exempted po pagdating ng mga pagsubok
kundi ang Panginoon, sasamahan niya tayo. Ang pangako ng Diyos, sasamahan niya tayo. Kung tayo man nanghihina, wala tayong lakas, naharapin ang mga matinding mga pagsubok, kapag tayo daw po humingi ng lakas sa pamagitan ng gabay ng banal na Espiritu Santo, at ang mga pagsubok na yan, mapagtatagumpayan natin. Amen. Congratulations. Napakaganda po ang mga pangako ng Diyos na kapag daw po tayo humingi ng lakas, saan ba nagmumula ang lakas? Ang lakas po ay ang source ng lakas natin ay galing po yun sa Panginoon. Kaya sabi nga po doon sa dapat daw po tayo magalak pag dumarating na nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Dahil sabi daw doon, rejoice in the Lord. Sabi, magalak daw tayo na nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Dahil alam natin na walang pagsubok na hindi natin mapagtatagpuan. Kayang-kaya natin yon. Dahil mayroon Diyos na sasama sa atin at patuloy niya tayong sasamahan at pagtatagumpayin sa bawat mga hinaharap natin, mga pagsubok. Alam po natin na hindi natin kaya. Hindi natin kayang dalhin ang mga pagsubok. Kaya naman po tayo nagtatagumpay dahil po sa lakas na ibinibigay sa atin ng Diyos. Alam ko po na lahat tayo mahina po magdala ng mga pagsubok. Pero, pag in-acknowledge natin ang Panginoon sa buhay natin, bibigyan niya tayo ng lakas. Remember, acknowledge the Lord. Sa lahat ng mga plano mo, ang Diyos magbibigay sa atin ng lakas. Sasamahan niya tayo. Mas lalo pa niya tayong palalakasin, papatatagin. At alam natin na ang pagsubok, kung wala ang Panginoon, hindi natin kaya ito. Amen po ba? Kaya, sabi po nga dito sa 1 Peter 4:14, mapalad kayo kapag kayo ay inaalipusta ng dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Kaya kung saan nakakaranas tayo ng mga pagsubok ng kumsan, inaalipusta tayo, pinaparatangan ng ibang tao na tayo sa pagiging Kristiyano natin. Pero sabi po ng word nito, mapalad daw tayo, blessed pa po tayo. Na kung bakit inaalipusta tayo? Dahil taglay natin ang tatak bilang si Kristo ang nananahan sa ating buhay. Kapag kasama natin ang Panginoon, lagi tayong tagumpay at lagi tayong malakas. Dahil po yun sa biyaya ng Diyos. Pinalalakas tayo ng Diyos dahil alam niya bilang anak niya, hindi niya tayo hahayaan na makaranas ng mga matinding pagsabok. Pagdating ng mga pagsubok, iaangat niya tayo. Ililip up tayo ng Panginoon. Yun po ang magandang plano ng Diyos. Kaya dapat natin harapin ang mga pagsubok. Huwag tayong mag-give up. Dahil alam natin na pagdating ng mga pagsubok, sasamahan tayo. Pagtatagumpayin tayo ng Diyos. Kung ang Diyos na pagtagumpayan niya na ang mundong ito, how much more tayo? Tayo, mga anak niya. Hindi niya hahayaan na tayo ay manghina na hindi natin kayang harapin ang mga problema sa buhay natin. Sa gitna ng mga pagsubok, alalahanin natin, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. God will make a way, for there seems no way.
ang Diyos magbibigay siyang daan para mapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay na hinaharap natin. Kung tayo man mahina sa mga pagsubok, ang lakas niya ay ibinibigay niya sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya sabi po dito, pang-apat po, don't be ashamed when you are experiencing trials with Christ. Huwag daw nating ikahiya na kung tayo ay nakakaranas ng mga matitinding mga pagsubok. Sabi po dito sa 1 Peter 4:16, ngunit huwag ikahiya ni naman kung siya ay napaparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Bagkus magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya ang taguring ito. Kaya huwag tayong mangamba. Kailangan magpasalamat tayo. Huwag nating ikahiya ni naman kung tayo man ay nakakaranas ng mga pagsubok. Dahil sabi po dito, taglay natin na ang pagsubok ay normal lang po sa atin. Dahil, bakit ko po nasabing normal lang? Dahil, pagdating ng mga pagsubok, kayang-kaya natin yon mapagtatagumpayin. Dahil nandyan ang Panginoon, sasamahan niya tayo at patuloy niya tayong sasamahan at pagtatagumpayin sa bawat mga lakad po natin. Kaya sabi po dito, huwag ikahiya ni naman kung siya ay napaparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Bakit po? Dahil taglay daw po natin ang taguring ito. Pag sinabi pong taguring ito, ibig sabihin, si Kristo ay nananahan sa ating buhay. Kaya nga po sinabing Christ ay nasa puso mo. Pag sinabi kong Kristiyano, laging si Jesus ay kasama natin. Si Kristo laging nananahan sa ating puso. Si Kristo ang nakikita sa atin. Kaya kumsan pagdating ng mga pagsubok, bakit ang ibang tao kumsan nagtataka sa atin? Dahil nagiging relax lang po tayo. Nagiging relax tayo pagdating ng mga pagsubok. Ano po ang sekreto? Ang sekreto po noon, si Kristo po ay nananahan sa ating buhay. At dala-dala natin ang pangalan ni Kristo. At si Kristo namumuhay sa ating puso. Kaya nga po, Kristiyano Christ is the center of all the trials and the storms of life. Laging kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, bagkus palalakasin niya tayo pagdating ng mga pagsubok, mapagtatagumpayan natin niya. At bakit? Dahil taguring natin ang pangalan ni Kristo. Si Kristo is the center of our life. Maging sa mga matinding mga pagsubok, kung wala si Kristo sa buhay natin, hindi natin kayang mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Kaya naman tayo nagtatagumpay dahil kay Kristo. Binibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na hinaharap natin. Lalo-lalo na po ngayon. Kaya sabi po dito, huwag na daw po natin ikahiya na kung bakit tayo nakakaranas ng mga pagsubok dahil ito po ay taguring ito bilang isang Kristiyano na si Kristo
sa isang Kristiyano laging nananahan sa ating puso. Kaya nga po, Kristo, Christian, pag sinabing Christian, Christ is in with you. Amen po ba? Kaya ito po ang paalala, dito na po ako magtatapos. Sabi po doon sa Matthew 5:10-12, mapalad ang pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit tayo kuminsan inuusig ng mga tao? Inuusig tayo dahil sa pagiging Kristyan natin, si Kristo ang nananahan sa ating buhay. Tayo po ay pinag-uusig dahil po sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo daw po ay sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi natin mararanasan anuman mga pag-uusig ng mga tao. Bagkus, bibigyan tayo ng lakas ng Diyos kung paano natin haharapin ang bukas. Dahil ang bukas ay napakalaga. Kung ano man ang mga matitindi mo mga pagsubok sa mga nakaraan, alam mo kapatid, pinagtagumpay ka na ng Diyos. Kaya mapalad ang mga inuusig. Dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Sapagkat makakasama sila sa kaharian. Kapag inaalimura tayo ng mga tao, pinag-uusig, pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, tawang kasinungalingan. Ang sabi po dito, sunod na verse, magdiwang kayo at magalak. Ibig sabihin, celebrate at mag-rejoice sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang inyo. Ang ibig pong sabihin po nito, matapos natin mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay natin, kaya huwag tayong mangamba. Dapat mag-rejoice tayo. Magdiwang. Dahil alam natin na ang lahat ng bagay dito sa mundong ito, pinagtagumpay na tayo ng Panginoon. Napagtagumpayanan natin ang lahat na ito nang dahil po kay Kristo. At ang kasunod po nito, matapos natin mapagtagumpayan ang mga pagsubok, may gantimpala tayo. Ano bang gantimpalang yon? Ibe-bless tayo ng Diyos. Sasabihin sa atin ng Diyos, congratulations, dahil nakapasa ka sa mga pagsubok. Dahil po pala ang pagsubok, yun po ay testing. Tinetest tayo kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Tinetest tayo ng Panginoon upang maging matatag tayo. Pagharap natin sa mga matinding pagsubok, dapat mag-rejoice tayo. Dahil alam natin na pagdating ng mga pagsubok, ang kasunod noon ay pagpapala. Dahil wala na yung yung pangamba mo, wala na yung takot mo. Kumbaga, pinatatag ka na ng Espiritu ng Diyos. Kaya congratulations kapatid, dapat harapin mo yung mga matinding mga pagsubok sa buhay mo. Huwag kang mag-give up. Quitters never win, and winner never quits. Kaya
Ang lahat na ito, mapagtatagumpayan po natin. Dahil po sa biyaya ng Diyos. Sasamahan tayo ni Lord. Ano man ang mga matindi, mga pagsubok sa buhay natin, kapag ang pagsubok at mga problema pinagkatiwala natin sa Panginoon, mararanasan natin ang biyaya ng Diyos. Na pagdating ng mga pagsubok, manatili tayong matatag. Hindi tayo magmumormor. Hindi tayo magrireklamo. Dahil alam kong napagtagumpayan na natin ang mga pagsubok na yon. Ang kasunod noon, blessings. Ang pagpapala ng Diyos ay kayamanan na walang halong kabalisaan. Kaya ibinigay yun sa iyo ng Panginoon. Naging matagumpay ka, congratulations. Dahil pinatatag ka o tines ka ng Panginoon para mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok. Kaya po walang Kristiyano na mahina ang loob. Kundi ang mga Kristiyano, mas lalo silang tumatatag. Tumatatag po sila at lumalaban sila sa mga problema. Kaya pagdating ng mga pagsubok, nagiging relax ang isang Kristiyano. Relax, trust in the Lord. Relax, trust in the Lord. Delight yourself in the Lord, and He will give a blessing. Amen? Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Alam mo, kaya tayo minsan nagagalak, nagre-rejoice dahil hindi tayo hinahayaan ni Lord na pagdating ng mga pagsubok, lagi nating kasama ang Diyos. Amin po ba? Kaya sa oras nito, let us pray. Panginoon, maraming salamat. Salamat po sa pagsama mo. Salamat. At alam po namin, Panginoon, anuman mga hinaharap po namin, mga matinding mga pagsubok ngayon, naniniwala kami, Panginoon, na patuloy mo kaming sasamahan. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, at naniniwala kami, Panginoon, na lahat ng mga pagsubok na yon, Lord, pinatatag mo na kami. Tines mo kami, Panginoon, bilang tumatag pa ang aming pananampalataya. Yung pananampalataya namin bilang isang Kristiyano, Panginoon, na never kami, Panginoon, na mag-give up. Dahil walang Kristiyano, Panginoon, na pagdating ng mga pagsubok, nag-give up na. Winner never quit.